Para sa ikalawang wika, ngayon din ay isasama kita sa paraiso. Inaanyayahan po natin si Brother Manny Atoy. Magandang hapon po sa ating lahat. Sensya na po at inuubo pa ako. Tayo po ay dadako sa kalawang huling salita ng ating Panginoong Jesucristo. Sinasabi ko sa inyo, ngayon din ay iso. Ang settings po nito ay nasa bundok sila ng Golgotha, ang ating Panginoong Jesus, at sa kanyang magkabilang ay kasama niya yung dalawang salarin. Ito po yung mga convicted criminals. Ano mga panahong yon? Ang Golgotha po ay ito ay nasa labas ng Jerusalem. At tinatawag itong Mountain of Skull dahil ito po in-execute yung mga convicted criminals dahil sa mga capital punishment. So, payagan niyo po ako na basahin yung unang talata. Nilait siya ng isa sa mga salarin na nagpapako, na nakapako sa krus at sinabi, kung ikaw ang Mesiyas, iligtas mo ang iyong sarili at kami. Makikita natin na sa dalawang salarin ay parehas na tumanas ng paghihirap sa parehong kaparusahan. Ngunit ang kanilang tugon ay magkaiba. Ang una ay kung ikaw ang Mesiyas, iligtas mo ang iyong sarili. Ito po yung tugon ng unang salarin o kriminal. Yung ang una ay uncertain siya. Hindi niya kilala si Jesus at ang kanyang mga nagawa, Panginoon. Kinuha niya si Jesus o kinukutihan niya si Jesus at ang puso niya ay walang pagsisisi o repentance sa kanyang mga kasalanan. Maging sa huling bahagi ng kanyang buhay, makikita natin na matigas ang puso niya. Nakikita lamang niya si Jesus bilang last chance niya para makatakas sa kanyang kalagayan bilang isang kalagayan bilang tagapagligtas. Ito ay isang patunay na hindi dahil sa malapit siya kay Jesus, ay automatically naniniwala na sa Kanya. Nakita natin ito sa buhay ni Judas Iscariot, nakasama niya si Jesus ng 3 taon sa kanyang mga teachings. Na-witness niya po yung mga miracles na ginawa ng Panginoon, pero hindi pa rin siya naniwala sa Kanya. Sa panahon na kahit nasa bingit ng tao ng kamatayan, di pa rin niya tinanggap ang grace ng ating Panginoon. Ito po yung unang tugon, ang unang kriminal. Sa ikalawang tugon, mababasa naman natin ito sa verse 40. At sumagot ang isa at sinaway siya at sinabi, hindi ka ba natatakot sa Diyos na ikaw ay nasa gayon ding kaparusahan? Ito po yung ikalawang tugon. Makikita natin sa ikalawang talata na ang tugon na ito ay isa rin sa salarin na sinaway sa pangsalarin at sinaway siya at sinasabing, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Yung karakter po nito, yung pangalawa ay opposite po dun sa first criminal. Nakikilala niya si Jesus bilang Diyos na banal. Tinanggap niya na siya ay nagkasala at si Jesus naman ay alam niya na walang kasalanan. Ito ay naglalarawan ng totoong pagsisisi at paggalang sa Diyos. Hindi niya tinanggi ang kanyang pagkakasala, sa halip, kinilala niya ng kanyang mga kasalanan at kinilala ang kabanalan ni Jesus. Ito po yung uri ng puso na nalulugod ng Diyos. Pusong nagsasabing, Panginoon, kailangan kita. Dapat ang puso po natin ay tulad ng ikalawang salarin. May takot at paggalang sa Diyos. Handa sa pag-amin sa mga kasalanan at pagkilala kay Jesus. Patuloy ang pag-uusap ng dalawang salarin. At sa verse 41, tunay na ang kaparusahan sa atin ay matuwid sapagkat tinanggap natin ang nararapat na kabayaran sa ating ginawa. Ngunit ang lalaking ito ay walang nagawang anumang pagkakamali. Dito makikita natin yung panimulang punto ng biyaya, ang pagpapakumbaba. Hindi niya itinatanggi ang kanyang mga pagkakasala. Hindi rin niya sinisisi ang ibang tao sa kanyang kalagayan. Hindi niya sinasabing mahirap lang ako
Masama kasi ang mga nasa paligid ko. Lumaki ko sa kahirapan. Sa halip, kinikilala niya, mga kapatid, ang kanyang kasalanan. At kinikilala niya ang kabanalan ni Jesus. Ang sabi ng salarin, itong nangyari sa ating dalawa ay tama lang ito. Deserve natin ito. Nararapat lang ito. Pero ang taong ito, tinutukoy niya si Jesus, ay walang kasalanan. Ito ang uri ng puso na nalulugod ang Diyos. Pusong handang magsabi, Panginoon, kailangan kita. Tayo ngay nararapat lamang sa kaparusahan, ngunit ang taong ito ay walang ginawang masama. Mga kapatid, tanggapin natin na tayong lahat ay makasalanan, tayo ay magsisi at sabihin natin, kailangan natin ang ating Panginoon. Sabihin nga po natin, kailangan natin ang Panginoon. Maraming salamat. Sa sumusunod na verse, nagsalita ulit ang ikalawang salarin. Ngunit by this time, kay Jesus naman siya nakatuon. Sabi niya kay Jesus, Panginoon, alalahanin mo ako kapag ikaw ay nasa paghahari mo na. Nakakamanghang pananampalataya, di po ba? Siya na nakatingin sa isang taong malapit ng mamatay, ngunit tinatawag niya itong Panginoon. Diba? Kung tutusin, parehas silang nandun sa, matutulungan ba ako nito? Diba? Ngunit nandun po yung biyaya ng Diyos na makakilala siya bilang Diyos. Wala siyang nakikitang throne dito. Wala siyang nakikitang crown. Walang power. Diba? And yet, naniniwala siya na maghahari si Jesus sa darating ng panahon. Saan galing ba ang pananampalatayang ito? Ang pangalawang kriminal na to. Mga kapatid, ito po ay pure grace ng Panginoon. Maging sa huling sandali ng buhay ni Jesus, inilapit niya ang kanyang sarili. Papansin niyo, napakaliit lang talaga. Napakaliit lang ng hiningi ng salarin na ito. Alalahanin lang siya. Pero binigyan siya ng higit pa ng Panginoon. Kilala niya si Jesus sa pangalan. Naniniwala siya na si Jesus ay hari. Naniniwala siya na ang karihan ni Jesus ay higit pa sa kamatayan. Ang salarin ay walang pagkakataon para gumawa pa ng mabuti dahil malapit na siyang kabawian ng buhay dito. Wala na siyang pagkakataon para makabawi sa Panginoon Jesus. Ang tangan lang niya ay pananampalataya at yun ay sapat na. Meron ba tayong ganitong pananampalataya, mga kapatid? Na ipagkatiwala natin ang ating buhay sa ating Panginoong Jesus. Sa uling talata ay ang naging tugon ng ating Panginoon sa ikalawang salarin. Sinabi ni Jesus sa kanya, katotohanang sinasabi ko sa iyo, sa araw na ito, ikaw ay makakasama ko sa paraiso. Makikita natin dito yung grace ng Panginoon. Sinayang man niya ang kanyang buhay, baka sa buong panahon ng kanyang buhay, ay puro kasamaan ang ginawa niya o may mga bagay na hindi siya ginawa. Ngunit sa huling yugto ng kanyang buhay, natagpuan naman niya ang walang buhay, ang walang hanggang buhay. Hindi sinabi ni Jesus na bukas. Hindi sinabi ni Jesus sa ibang panahon. Sige, pag bumait ka na lang, saka kita sasama. Sabi ng Panginoon, sa araw na ito. This is the immediate of salvation. The immediacy of salvation. Walang delay, no probation period, walang mga condition except faith. Sa araw na ito, ikaw ay makakasama ko sa paraiso. Ito ay paraiso na hindi lamang maganda, mga kapatid, kundi si Jesus ang makakasama natin doon. Lugar na kung saan tahimik, sabi nga nila, masaya, walang kaguluhan, wala nang sakit, o ba? Sabi sa Bible, wala nang sakit. Puro certainties sa buhay ngayon. Hindi kagaya ng panahon natin, walang certainties tayong pinanghawakan. Ang salarin, mga kapatid, ay nakapasok sa maliit na daan sa huling yugto ng kanyang buhay. Ngunit niyakap siya ng buong kamay ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon Diyos, maraming salamat sa certainties na binigay mo sa bawat isa sa amin, na sa pagharap namin sa iyo, Panginoon, ay tiyak ang aming kaligtasan dahil kami sa pananampalataya mo, Panginoon, sa binigay mo sa amin. Salamat, O Diyos, sa purong ito. Bibit-bitin namin ito, O Diyos, sa aming buhay pananampalataya. Kung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.